Baguio City, Enero taong 2000. Sa malamig na umaga, natagpuan ng isang jogger sa gilid ng pine forest malapit sa teacher's camp ang bangkay ng isang babae. Nakahandusay siya sa damuhan, maputla ang mukha at tila payapang natutulog, kung hindi lang sa bahid ng dugo sa gilid ng kanyang labi, ay hindi mo mapapansin na patay na iyon. Isang kalahating Japanese na residente siya ng lungsod, kilala sa komunidad dahil sa kanyang ganda at maayos na pamumuhay. Dinala agad ng mga pulis ang katawan sa Baguio General Hospital para sa autopsy at nakilala ang babae sa ID nito na Angela Ella Matsuda. Ayon sa unang report, walang bakas ng pananaksak o balalang baril. Ngunit may mga senyales ng pagkalason dito, nagkaroon ng pamumuo ng dugo sa kanyang dila at kakaibang kulay ang kanyang mga kuko. Indikasyon ng kemikal na ipinasok sa kanyang sistema. Habang iniimbestigahan ng scene of the crime operatives ang paligid, may natagpuang maliit na bote ng gamot sa damuhan. Lalong lumalim ang misteryo nang lumabas sa mga unang salaysay na ilang araw bago siya namatay, madalas din siyang nakikitang kasama ng isang engineer na nasa gitna ng isang malaking construction project sa syudad. Pero may nagsasabi din na may nakakasama rin itong doktor. At dito, nagsimulang lumutang ang pinakamalaking tanong. Paano nagkaroon ng ganitong koneksyon ang babae sa dalawang profesional na ito? Ngunit ang mas nakakagulat sa pagtatanong ng mga pulis, ayon sa mga kapitbahay at kakilala, alam ng mismong asawa ng babae ang lahat ng sikreto tungkol sa mga karelasyon ng kanyang asawa, bago pa man siya matagpuan na patay. Kaya't ang kaso ay hindi na basta simpleng krimen, isa itong palaisipan na maglalantad ng ugali ng kasakiman, pagtataksil at paghihiganti. Si Angela Ella Matsuda ay 29 na taong gulang, tubong Baguio, lumaki sa isang simpleng pamilya. Ang ina ay public school teacher at ang ama ay retiradong sundalo. Nagtapos siya ng hospitality management sa University of Baguio at naging manager ng isang cafe sa Session Road. Maganda, maayos ang asal at likas na magaling makisama, kaya't madaling nagustuhan ng maraming tao sa kanilang komunidad. Ngunit sa kabila ng kanyang maaliwalas na imahe, dinala niya sa lihim ang personal na kalituhan at ang komplikadong relasyon sa 3 lalaki na naging bahagi ng kanyang buhay. Ang asawa naman niya ay si Jericho J. Ramos, 31 taong gulang, tubong Baguio rin. Gwapo at matipuno, dating varsity player noong high school. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo at natigil ang pangarap na maging profesional na atleta. Nauwi siya sa pagiging gym instructor at part-time fitness coach. Dahil sa kakulangan sa pera at kawalan ng matatag na trabaho, hindi niya naibigay kay Ella ang marangyang buhay. Sa kabila nito, nagkaroon siya ng kasunduan sa kanyang asawa. Natanggapin ang kanyang pakikipagrelasyon sa ibang lalaki kapalit ang suporta at pera na makakatulong sa kanilang kabuhayan. Para kay Jay, ito'y parang survival. Kahit masakit, tiniis niya. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maitatanggi ang pagseselos at ang unti-unting pagkasira ng kanilang relasyon bilang mag-asawa. Buti na nga lang at wala pa silang anak. At isa nga sa mga nakarelasyon ni Ella ay si Dr. Ramon Villarreal, 35 taong gulang, ipinanganak sa Batangas. Anak ng 2 guro, nakapagtapos ng BS Biology sa UP Los Baños at Doctor of Medicine sa ULOP Manila. Nag-specialize sa cardiology sa Philippine Heart Center at lumipat sa Baguio General Hospital. Tahimik, disente at respetado sa komunidad. Ngunit nang makilala si Ella sa cafe at kalaunan ay naging personal na doktor niya. Unti-unti siyang nahulog sa isang relasyong hindi niya dapat pinasok dahil may asawa na rin ito nung araw. Sunod dito ay ang engineer, si Engineer Marco Antonio Ramirez, 30 taong gulang, tubong Pangasinan. Nagtapos ng Civil Engineering sa St. Louis University, SLU Baguio,
at nakapasa sa board exam noong 1993. Kilala bilang masipag at ambisyosong kontratista, noong 1999, nakuha niya ang malaking kontrata sa ilalim ng City Hall para sa isang public project. Doon, habang madalas kumakain sa kafe, nakilala niya si Ella. Nabighani siya at nauwi ito sa isang relasyon. Ngunit nang malaman niyang may iba pang lalaki sa buhay ng babae, nagsimula ang galit at selos na nagpatindi sa misteryo. Kaya sa dulo, nabuo ang tatsulok na relasyon sa 3 lalaki, sa iisang babae. Ang doktor, engineer at ang asawa. 3 lalaki na iba-iba ang pinagmulan. At siya na ring sisira ng buhay ni Ella. At sa Baguio General Hospital nga, ilang oras matapos matagpuan ang bangkay. Nakahiga ang babae sa stainless steel table, balot ng puting kumot hanggang leeg. Ang kanyang buhok, mahaba at maayos pa rin, kumikintab sa ilaw, na tila ba inosente siyang natutulog. Kung hindi lang namumutla ang kanyang balat. Pumasok na ang pathologist, hawak ang clipboard. Tahimik. Ang mga awtoridad ay nakamasid mula sa likod ng salamin. Isang police investigator, isang kagawad ng barangay, at ang mismong asawa ng babae. At dito ay isa-isang binanggit ng doktor ang mga salitang walang sugat ng pananaksak, walang tama ng bala, walang palatandaan ng matinding pisikal na pakikipaglaban. Huminto siya sandali, saka inilapit ang mata sa labi ng bangkay. Pero may bahid ng dugo dito, at tingnan ninyo ang mga kuko. Malinaw na pagkalason nito, bumukas noon ang ideya ng haka-haka. Kung anong klaseng lason, saan galing, at sino ang nagbigay. Kaya naman muling kinuha ang maliit na bote ng gamot na natagpuan sa pinangyarihan. At sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ay nakapangalan pala ito sa isang doktor, isang respetadong cardiologist na nagtatrabaho mismo sa ospital na iyon. Napatahimik noon ang lahat. Dahil, sino sa kanila ang maglalakas loob na akusahan ito? Ngunit bago pa man makapagsalita ang pathologist, sumabat ang isang investigador. Kailangan din nating tanungin ang engineer na madalas na nakikita kasama ng biktima. Hindi lang ito tungkol sa gamot. May mas malalim na relasyon na nakatago rito. Doon, lumingon ang lahat sa isang tao sa sulok ng kwarto. Tahimik siyang nakatayo, na halos parang hindi humihinga. Siya ang asawa ng babae. Ang kanyang mga matay nakapako lamang sa bangkay. Walang luha at walang emosyon. Pero, naghihinalanan noon ang investigador. Alam ba niya ang lahat? O siya mismo ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang asawa? Kaya naman, nagpasya na noon ang mga pulis na kausapin ang mga taong naksalamuhan nito. Station 3, Baguio City Police Office. Sa interrogation room, malamig at makitid ang espasyo. Naka-on ang recorder. At sa mesa ay nakalagay ang mga litrato ng bangkay, pati ang maliit na bote ng gamot. Unang dinala ang doktor. Suot pa niya ang puting coat, ngunit pawis ang noo at nanginginig ang mga kamay. Doktor, ani ng investigador. Nakapangalan sa inyo ang bote ng gamot na natagpuan sa tabi ng bangkay. Paano ito nakarating sa kanya? Sumagot siya, mabagal, halos bulong. Matagal na naming, kilala ang isa't isa. Lumalapit siya sa akin hindi bilang pasyente, kundi bilang kaibigan. Palunok ang pulis at sabing, hindi na bago ang ganitong kwento. Isang lihim na relasyon na nakatago sa mata ng publiko. Ngunit bago pa matapos ang salaysay, dinala naman ang engineer. Malaki ang katawan, nakasuot ng polo barong, ngunit halatang tensyonado. Hindi ako kriminal, aniya agad, bago pa man makapagtanong ang mga pulis. Pero aaminin ko, oo, may relasyon kami. Nakilala ko siya sa isang project na hinahawakan ko sa City Hall at naging malapit kami. Pero hindi ko alam na may iba pa pala siyang kinakasama, wika niya. Dito ay unti-unting lumilinaw ang larawan ng isang babae at 2 lalaki, doktor at engineer, parehong biktima ng kanyang kakaibang magnetismo. O siguro ay pinipirahan niya ang mga ito. Ngunit habang nagkakapatong-patong ang kwento, lalong nagiging madilim ang tanong. Kasi paano nga ba nauwi ito sa kamatayan ng babae? Tinapos nila interogasyon nung araw na yon at pinauwi na ang doktor
at ang engineer, pati ang asawa ni Ella. Dahil wala naman talaga silang sapat na ebidensya, nasangot ang dalawa, pero sinabihan naman sila na wag na lang silang lalayo sa syudad at baka ipatawag sila ulit. At dito pumasok ang pinakanakakakilabot na detalye, dahil sa sumunod na araw, habang iniimbestigahan ng mga pulis, ay may lumitaw pang testigo mula sa kanilang barangay. At nung kinausap ito ng mga pulis, "Sir, wika ng matandang kapitbahay, hindi lingid sa kaalaman ng asawa niya ang lahat. Tahimik lang siya, natahimik ang silid. Ang investigador ay napatingin sa recorder, saka marahang pinatay ang pulang ilaw. At sinabi nito na, kung totoo ang sinabi mo, baka hindi lang ito kwento ng pagtataksil. Baka ito'y kwento ng paghihiganti." Huling konklusyon ng pulis. Ilang araw ang lumipas sa Baguio City Police Office, Evidence Room. Sa mesa, nakalatag na ang mga ebidensya, litrato ng bangkay, autopsy report, at ang maliit na bote ng gamot. Mahigpit ang hawak ng investigador sa kanyang ballpen habang isa-isang binubusisi ang detalye. Arsenic poisoning, bulalas ng pathologist sa harap ng mga pulis. Hindi ito basta gamot. May chemical na hinalo rito. Dosis na sapat para patayin ang isang tao sa loob ng 3 oras matapos inumin. Sumabat ang isang detective. Pero sino ang nagbigay sa kanya ng gamot? Doktor ba? Engineer? O baka mismong yung asawa? Tanong ng detective. Flashback tayo ng 3 linggo bago ang krimen. Sa isang cafe malapit sa Session Road, nakaupo ang babae. Maamo ang kanyang ngiti habang kaharap ang doktor. At alam mo na iba ang kanilang titigan. May pahalik-halik pa nga sa kanyang kamay ang doktor sa babae. Ngunit sa kabilang dako ng lugar ay may isang lalaking nakamasid, ang engineer. Nakuyom ang kamao, halata ang selos na hindi nito maitago. Kinabukasan ay nakita naman ang babae sa gilid ng construction site, kausap ang parehong engineer. Puno ng halakhakan, puno ng lambing, at sa di kalayuan, may isang kotse na nakaparada. Tahimik na nakamasid ang kanyang asawa. Walang galaw, walang salita. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang galit. Yun ang flashback ng nangyari. Balik na tayo sa kasalukuyan. Matapos yon, araw ang lumipas, ipinatawag ulit noon ang 3 lalaki. Ang asawa, ang engineer at ang doktor. Sa interrogation room, nang tinawag na ng pulis ang asawa para magbigay ng pahayag. Tahimik siyang pumasok, nakaitim na jacket, malamig ang ekspresyon. "Ginoo," wika ng investigador. "Ano ang masasabi ninyo sa pagkamatay ng inyong asawa?" Matagal bago sumagot. Nang magsalita, ito nang mababa ang boses. "Wala nang bago sa akin. Matagal ko nang alam na darating ang araw na ito. Ibig sabihin, alam ninyo na may relasyon siya sa doktor at engineer?" Tumangulang ang asawa. Walang emosyon, walang pag-aatubili. Sa kabila naman ng interrogation room, gabi na. Matagal nang nakakulong sa 2 silid ang doktor at engineer. Pareho na silang pagod, gutom, at halos sasabog na ang isip sa tanong ng mga pulis. Sa kwarto ng doktor, nakahawak ang kanyang mga daliri sa baso ng tubig. Nanginginig ang kamay. "Hindi ko siya pinatay," paulit-ulit na salita niya, na parang dasal, hanggang sa tumaas na ang boses niya na halos pasigaw. Pero siya mismo ang humingi ng gamot. Siya ang nagdesisyon. "Doktor, anong ibig mong sabihin?" Tanong ng pulis na kalmado. Ayaw na niyang mabuhay. Sinabi niyang pagod na siya. Tugon nito. "Doktor," wika ng pulis, "umamin na kayo. Hindi lang ito tungkol sa gamot. Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Angela Ella Matsuda?" Matagal na katahimikan, hanggang sa lumabas ang mababa at basag na tinig ng doktor. "Minahal ko siya, pero hindi yun ang totoo lang. May mga gabi, kapag tapos ang duty ko, nagkikita kami. Nagiging marupok kami pareho. At sa bawat pagkikita, lagi kong iniiwanan siya ng pera. Hindi dahil binibili ko siya, kundi dahil alam kong kailangan niya. At tinatanggap niya yun. At naikwento pa daw sa kanya ni Ella na sa pagkauwi nito ay ganito ang nangyayari. Madalas ay nakaupo si Jericho sa sala, naka-jacket at hawak ang yosi.
Tahimik siyang tiningnan ng asawa habang inilapag ni Ella ang isang sobre ng pera sa mesa. Para sa bayad sa renta at sa kuryente, wika niya. Walang imik si Jericho. Tumayo lang siya. Kinuha ang sobre, saka tumingin sa kanyang asawa. Wala nang tanong, wala ring pagdududa. Matagal nang alam ng lalaki ang pinagkukunan ng pera at maya-maya ay dadalhin na niya si Ella sa kanilang kwarto. Ngunit ang init ng gabi ay hindi na apoy ng pagmamahal, kundi isa na lamang mekanikal na pag-uulit. Si Ella, nakapikit, walang emosyon. Si Jericho, mahigpit ang yakap ngunit puno ng hinanakit. Habang sila'y nagsisiping, malinaw ang katotohanan. Ang bawat halik at bawat galaw ay wala ng totoong romansa, isang pagpaparaos na lang. Bunga ng kasunduang nabuo sa pagitan nilang mag-asawa. At kinabukasan naman nun, maagang nagising si Ella. Dala pa rin ang bigat ng sitwasyon kasama ang asawa. At pagputok ng araw ay magtutungo siya sa isang maliit na motel sa gilid ng syudad kung saan siya nakipagkita Marco Ramirez. Pagpasok pa lang ng silid, walang paligoy-ligoy ang engineer. Hawak niya si Ella na para bang pag-aari. Wala nang lambing, wala nang bayuhan na agad, na pagpapalabas ng init at mabilis na sandali. Sa bawat oras na kasama siya ni Marco, parang binubura nito ang lahat ng iniwan ng doktor kagabi. Ngunit sa dulo, iisa lang ang resulta. Si Ella, nakahiga at pagod, na tahimik. Si Marco naman, abala sa pagbubukas ng kanyang pitaka. Inilapag niya ang makapal na pera sa mesa. Tahimik lang si Ella at kinukuha niya ang pera, isinuksok sa bag at nagpapaalam na para bang wala silang pinagsamahan. At pag siya ay umuwi muli, nasa bahay si Jericho, nakahubad ng pang-itaas, pawisan mula sa gym. Lalapit si Ella at marahan niyang inilalapag ang ilang libong piso sa lamesa. Kinukuha naman yun ni Jericho at binubulsa. Malinaw at masakit ang katotohanan na parang binabayaran din ni Ella ang sarili niyang asawa, na kung iisipin ay mas masahol na siya sa puta. At nang muli silang magtalik ng gabing iyon, wala nang tunay na damdamin. Isa na lamang itong transaksyon. Si Jericho, tumatanggap ng pera kapalit ng kanyang katahimikan at presensya. Si Ella, ibinibigay ang sarili hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil iyon na lamang ang natitirang paraan para manatili silang magkasama. Yun ang salaysay ng doktor na kwento sa kanya ni Ella. Sa kwarto naman ng engineer, nakadungaw siya sa mesa, nakayuko, tahimik. Nang maya-maya ay marahang nagsalita. Kung ako lang ang nasunod, matagal na kaming nakatakas. Pero nagbago siya. Bigla na lang lumayo. Wala akong nagawa. At ngayon, gusto nilang isisi lahat sa akin. Paliwanag niya. Samantala sa silid naman kung nasa ng asawa ng babae, lumapit ang hepe sa kanya at inilapag ang mga notes mula sa dalawang interrogation. Pareho silang may motibo. Pareho ring nagmamahal sila sa iyong asawa. Pero iisa lang ang malinaw. Hindi sila nagsisinungaling tungkol sa isang bagay. Alam ng asawa mo na may mangyayaring masama sa kanya. Paliwanag ni hepe. Umangat ang tingin ng asawa. Walang emosyon. At sa kanya binitawan ang mga salitang, "Sinabi na niya sa akin noon pa, kung hindi siya pipili, may mamamatay sa aming tatlo." Huling salita ni Jericho. Pero, matapos ang mahabang investigasyon, isa-isa nang lumitaw ang katotohanan. Ang mga piraso ng ebidensya, ang maliit na bote ng gamot, ang mga testimonya ng doktor at ng engineer, at ang tahimik na kumpirmasyon ng asawa ay nagsama-sama upang mabuo ang isang larawan na higit na masakit kaysa sa inaasahan ng lahat. Hindi ito simpleng kaso ng pagpatay. Hindi rin ito basta-bastang krimen ng selos o paghihiganti. Sa dulo, malinaw na ang babae mismo ang pumili ng kanyang kapalaran. Siya ang humingi ng gamot, siya ang uminom, at siya ang nagtakda ng huling kabanata ng kanyang buhay. Isang pagpapasya na bunga ng kanyang pagod, ng kanyang kalituhan, at ng komplikadong mga relasyon na hindi na niya makayang takasan. Kaya siya nagpakamatay. Ang mga lalaking naiwan, doktor, engineer, at asawa,
ay pawang naging saksi at biktima rin ng kanyang desisyon. At bagamat walang nahatulang kriminal, nanatiling mabigat ang tanong sa puso ng lahat. Maaari bang tawagin itong krimen kung ang mismong biktima ang pumili ng kanyang wakas?